Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon nang marinig ni Moises ang Panginoon mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy, sinabi niya sa kanya, "Pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang, ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin?" Sinabi ng Diyos, "Ako'y si ako nga. Sabihin mong sinugo ka ni ako nga, ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga ninuno, ng Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Lumakad ka na at tipunin mo ang mga lider ng Israel. Sabihin mo sa kanilang napakita ako sa iyo, akong Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno, ni na Abraham, Isaac at Jacob. Sabihin mong ako'y bumaba at nakita ko ang ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Dahil dito, iaalis ko sila sa bansang iyon na nagpapahirap sa kanila. Dadalhin ko sila sa mayaman at masaganang lupain ng mga Kananeo, ng mga Heteo, ng mga Amoreo, ng mga Perezeo, ng mga Heveo at ng mga Hebuseo. Pakikinggan kanila. Pagkatapos isama mo ang mga lider at pumunta kayo sa Faraon. Sabihin mong akong Panginoon, ang Diyos ng mga Hebreo ay napakita sa iyo at kayo'y maglalakbay ng 3 araw papunta sa ilang upang maghandog sa kanila. Alam kong hindi siya papayag hanggat hindi siya dinadaan sa dahas. Kaya ipadadama ko sa kanila ang bigat ng aking kamay. Parurusahan ko ang buong Ehipto sa pamamagitan ng mga kababalaghan. Pagkaraan noon, papayagan na niya kayong umalis. Ang salita ng Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Dapat na ang Diyos itong Panginoon ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ginawa ng poon ay kusang pinarami, ang kanyang hinirang pinalakas ito higit pa sa lakas ng mga kaaway. Tinulutan niyang doon sa Ehipto sila ay itakwil, ipinabusabos at pinahirapan ng gawing alipin. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Saka inutusan itong si Moises sinugo ng Diyos. Sinugo rin niya pati si Aaron, ang piniling lingkod. Sa bansang Ehipto'y maraming himalang ginampanan sila. Sa utos ng Diyos maraming himalang doon ay nakita. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa, sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok, at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga ginigiliw naming taga-subaybay. Tayo po ngayon ay nasa Huwebes sa ika-15 linggo sa karaniwang panahon mga kapatid. Huwebes po ngayon. Alam niyo po sa Quiapo Church, napakahalaga po sa amin sa social service sa disaster and relief operations po ng Quiapo ang araw na Huwebes. Kung saan ako po ang naatasan na maging paring in charge sa kanila. Meron tayong programa tuwing Huwebes sa Quiapo na kung tawagin ay I-Thursday.
Well, inspired by Mother Teresa of Calcutta ng Missionaries of Charity, ako'y nauuhaw. I thirst. Ito po yung feeding program ng Quiapo Church para sa mga kapatid natin nasa lansangan. Kaya alam mo ninyo, hindi biro rin para sa mga volunteers natin. Sa mga katuwang natin sa pagpapakain sa kanila, tayo pa ay umabot na sa 300 mahigit. Naglalaro na sa 290, 300 plus. Nagsimula sa 65. Sila po ay ating papipilahin as early as 5 a.m. doon sa labas ng Quiapo, sa gilid, sa Ebanghelista. Tapos maghuhugasin ng kamay, tapos sila'y magkakape muna, brewed coffee pa. Tapos meron tayong short catechism, sila po ay pakakainin natin. Yung mga staff ho natin, sila, volunteers, naghuhugas ng plato, nagdadala ng pagkain. Sila po yung mga nakaupo lamang at pinaglilingkuran natin. Kaya hindi biro ho. Salamat, ipagdasal natin ang mga volunteers, hindi lang ho dito sa Quiapo Church, sa iba't ibang simbahan, ang iba't ibang samahan na nagvo-volunteer. Nakakapagod ho. Nakikita ko yan sa mukha ng aking mga kasamahan. Pagkatapos ho ng pagpapakain, ng paglilingkod sa kanila, pagod ang aking mga kasamang volunteer at staff. Mabuhay kayo sa kadakilaan ng inyong ginagawa, pero paalala, magpahinga rin kayo. Huwag ho matakot tanggapin ang katotohanan na kailangan nating magpahinga, na kailangan nating tumigil. Sabi nga ng isa kong kaibigan, Father, masama ba? Kasi ganitong oras magdadasal siya, ganitong oras magsisimba siya, ganitong oras magsaserve siya sa simbahan. Masama po ba yon? Aba, hindi naman po masama. Lalo na kung ito'y nakakatulong sa pagpapakabuti natin, sa kaligayahan natin. Kasi yung iba, Father, kasi I feel good when I serve. I feel good when I pray, when I go to church. Walang masama, pero huwag kalilimutan. Isa sa mga tanda ng pagsunod sa Diyos, ng paniniwala at pagtitiwala sa Diyos, ay ang pagtigil at magpahinga rin. Kaya sa ating ebanghelyo, sikat na sikat po itong ebanghelyong ito, kinakanta pa natin ito. Come to me, all you who are burdened, and I will give you rest. Kayong mga napapagod, nahihirapan, nabibigatan, lumapit kayo sa akin, sabi ng Panginoon, at kayo'y pagpapahingahin ko. Ang Panginoon mismo ang may hangarin, ang may gusto na makapagpahinga ka. Hindi mo kaya lahat. Hindi ikaw lahat. At kapag tayo po ay tumitigil, nagpapahinga, ito ay tanda rin ng pagbibigay natin ng pagkakataon sa Diyos na palakasin tayo, na ayusin tayo, na itama kung may mali na sa ginagawa natin. Di ba nga ho sa mga sundalo naririnig natin yung retreat? Pag sinabing retreat, one step backward. One step backward lang. Kapag po tayo naglilinis sa bahay, yung mga nag-aayos sa bulletin board, sa kurtina. Di ba kung pagtapos nyong ayusin, kabit, lagyan ng design, ng decoration, anong ginagawa mo? Umaatras ka sandali at tinitignan mo yung ginawa mo. Baka may baluktot, baka may mali, baka may kulang. Kapag tayo pinagpapahinga ng Diyos, hindi ibig sabihin tinatapos na tayo ng Diyos. Kapag ikaw natutong magpahinga, hindi ibig sabihin sumuko ka na, umayaw ka na, natalo ka na, naunahan ka na ng iba, napalitan ka na. Yan kung minsan ang katotohanan. Kaya ayaw mong tumigil kasi akala mo aagawan ka na. Papalitan ka na. Kasi akala mo naunahan ka na, natalo ka na, nahigitan ka na. Wisdom. There is wisdom in pausing, in resting. Sa pagpapahinga, natututo tayong mag-isip, magnilay, magdasal. Lumalalim ang kahalagahan ng ginagawa natin. Hindi na lang tayo gumagawa para lang makaipon, makilala, sumikat, gumaling. Tayo ay gumagawa na sa ngalan ng paglilingkod, nang walang kapalit, nang walang hinihintay, nang walang
inggit sa iba. Kaya pag tayo pinagpapahinga, ito ay pagkakataon din natin na muli nating sariwain ang pagtitiwala natin sa Diyos, that when we rest, God is recharging us. God is refreshing us. Sa araw na ito mga kapatid, ipagdasal po natin ang mga kasamahan natin na labis-labis na nagtatrabaho, naglilingkod, nagsasakripisyo, naghihirap para sa atin. Silang mga natatakot tumigil para sa atin. Silang mga natatakot na huminto para sa atin. Sana, sa pamamagitan din ng ating pagmamalasakit sa kanila, pagpahingahin naman natin sila. Bigyan naman natin sila ng pagkakataon na tumigil. Hindi dahil ayaw na natin sa kanila. Hindi dahil tinatalo, inaagawan natin sila. Kundi dahil gusto nating lumakas pa rin sila. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, nagpapasalamat po kami sa mga pagkakataon na kami ay binibigyan mo ng kakayang tumigil at magpahinga. Mga pagkakataon na kung saan pinalalakas mo kami, tinatama mo ang malina, tinutuwid mo ang mga baluktot na, at inaayos mo ang mga nasira na. Panginoon, bigyan niyo po kami ng kababaan ng loob, hindi lang lakas ng loob, na tanggapin ang katotohanan na hindi namin kaya lahat at hindi laging kami lahat. Panginoon, sa mga pagkakataon na kami ay nagpapahinga, ipaalala mo po na ikaw ang siyang kumikilos sa aming mas ikabubuti at ikagaganda ng buhay. Sumayin niyo ang Panginoon. Naway pagpalain, ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.